Ito ang paksain natin ngayong umaga. Gusto kong i-address sa inyo. Sapagkat gaya nga ng sabi ko sa inyo, wala tayong halong plastikan dito, pagkukunwari. Lagi tayong autentiko dito. Sa nangyaring mga baha, sa ating kapaligiran, sa ating bansa nitong mga nakaraang araw, alin ba ang perwisyo, Kuyang Jim Ver Strawberry? Alin ang perwisyo sa mga sumusubaybay sa akin sa TikTok? Nandiyan na ba yung mga trolls na patay gutom? Sino ba yung mga trolls na patay gutom? Yan yung pasok ng pasok sa mga vlogs ng may vlogs, program na may program, para mangbuisit, mag-comment na mag-comment, pangira, tama o mali ang sinasabi mo, lagi siyang may comment. Bakit? Eh doon siya binayaran eh. Laging negative. Kasunod-sunod pa yon, pinatabunan yung comment ng ibang mga legit na gustong matuto. Yan yung mga troll na patay gutom. Bakit patay gutom? Nakaasa po sa maleta yung mga yan. Kargado yan. Ha? Yan yung mga walang magawa, kundi manira ng manira. Ngayon, gusto kong i-address sa inyo itong issue na ito. Sa mga nakaraang baha, kita po naman ninyo sa social media, no? YouTube, TikTok, daan sa X, at maging sa Facebook. Ang dami nating mga kababayan na naperwisyo ng baha. Itong mga nakaraang araw, lumabas na yata yung bagyong Inday. Ang tanong, alin ba tunay na perwisyo sa mga Pilipino? Yan bang baha? O yung ugali ng iba na pagiging anti-Iglesia ni Cristo? Anti-INC? Bakit ko itinatanong sa inyo yan? Dapat nating mapagtimbang-timbang yung attitude na yon, yung ikaw nagising, lumaki, naging ugali mo, na kung ano yung naririnig mo sa mga kakilala mo, sa magulang mo, na galit sa INC o sa iglesia, yun na ang kinalakhan mo. Nag-aral ka na, nag-masteral ka pa, nag-doctorate ka pa, abogado ka pa, sinasabing profesor ka pa, politiko ka. Pero galit na galit ka sa INC, hindi mo naman maipaliwanag. Ang tanong ko bakit ganyan ang attitude ng ibang Pilipino? Bakit napaka-anti-INC mo o anti-iglesia? Ano ba ang pinag-ugatan ng dahilan na yan? Diba? Yan ba ang perwisyo sa Pilipinas? Yung pagiging anti-iglesia mo? O Iglesia ni Cristo? O yung baha na nararanasan ngayon ng mga kapwa mo Pilipino? Katoliko ka man, Muslim ka man, Iglesia ka man, born again ka man, Protestante ka man, hindi ka man naniniwala sa Diyos, hindi ka man naniniwala sa relihiyon. Ano man ang relihiyon mo? Alin ang perwisyo? Alin ang istorbo? Tumbukin na natin. Alin ang salot sa bansang ito? Yung pagiging anti-INC mo, yung attitude mong yun, yung ugali mong yun, o yung baha? Yan ang tatalakayin natin. Or, pareho. Perwisyo ang baha, perwisyo pa yung ugali mo na anti-Iglesia ni Cristo ka. Alin dyan? O pareho yan? Mamaya natin tatalakayin. Gusto ko lamang i-impress sa inyong isipan para mapaglaro-laruan nyo. Bakit ba ako anti-Iglesia? Bakit ba ako anti-INC? Kanino ko ba minana ang ugali na ito o attitude na ito? Kaya ba ako suklam na suklam, galit na galit sa INC, sa kapitbahay ko, sa kasama ko sa trabaho, sa napapanood ko? Ano ba ang ginawa sa aking masama? Nang may ginawa bang masama yung kamag-anak ko, kapitbahay ko, iglesia? Lahat ba ng iglesia masama na? Yan. Yan ang dapat nating pag-aralan at timbangin. Itong paksa na ito, hindi ho tinatalakay sa ibang programa ito. Kahit sa nasyonal, hindi ho tinatalakay yan. Pero makikita nyo sa social media, umuulan ng dinuguan. Umuulan ng dugo. Diba? Umuulan ng anti-Marcoleta. Umuulan ng anti-INC or anti-Iglesia. Bumabaha ang pagka-anti-INC. Diba? Pero tingnan nyo at obserbahan nyo ang social media. Ano ang comment ngayon nila? Lalo na yung mga galit na galit sa INC tungkol sa baha. Pag ba galit ka sa INC o suklam ka sa Iglesia, hindi ka na mapiperwisyo ng baha. Yan. Timbangin po ninyo yan. Pag-aralan natin yan. Itong si JR_167. Ha? Okay lang yan. Mag-post ka ng si Marco Beta, nyo, sumobra talino, talinuhan, lost control sa dagdag, ayan, kulong. Okay lang yan, once. Pero pag inulit mo yung comment na yan, ikaw ay troll na patay gutom, ibablock kita. Pagbibigyan ko yung isang comment mong yan. Ha? Baka sabihin mo hindi ko kayang sagutin yan. Unang-una, ang kubeta, yung utak mo. Yung sinasabi mong tali-talinuhan, hindi mo pa naabot ang level ni Marcoleta. Kaya sinasabi mong tali-talinuhan. Ano na napatunayan mo sa bansa para sabihin mong mas matalino ka kay Marcoleta? So, pagbibigyan ko yung isang comment mong yan, na naka-all caps pa, para wag mong sabihin, mahina ako na hindi ko kayang sagutin yung sinasabi mo. Pero pag inulit mo pa yan, ibablock kita sa TikTok. Bakit? Yan ang nagpapatunay na ikaw ay troll na patay gutom. Nakuha mo? JR. Pagbibigyan kita, baka sabihin mo pinapatay agad kita, ini-EJK agad kita. Hindi. Kaya binababalaan kita. Pagka tinabunan mo yung ibang comment at inulit-ulit mo yan, ibablock kita. Pati ikaw, XYZ. Kasi walang matututunan sa iyo, yung mga sumusubaybay sa akin sa TikTok. Ba? Hindi malaking issue yung ilong ko.
May ilong ako, wala akong ilong, wala kang pakialam. Ang itanong mo sarili mo kung may laman yung kukuti mo. Naintindihan mo? Ha? XYZ. Pangalan na pangalan pa lang, troll na pa kay gutom ka na eh. Yan po ang ugali ng mga yan. Pumapasok yan sa mga TikTok, vlog, Facebook, para yan makasar, mambuisit, pero wala kang matututunan. Puntahan natin. Ano yon, Rioma Santo? Anong meron po dito? Iwan ko sa iyo, ba't ka pumasok dito? Wala namang pumipilit sa'yo pumasok dito. Pwede ka mag-out dito, di ba? Sinasabi po rito sa balita, yung sumusubaybay po sa akin sa YouTube, mukhang may problema, no? Yung internet na naman dito. Gustong pamadaliin ni Panfilo Lacson, PMA year, naging PNP chief, mahigit 1 taon na nagtago nang may lumabas na warrant sa kanya. Sinasabi nitong tagatakip, dakilang tagatakip ng anomalya sa bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno sa flood control funds. Yan si Panfilo Lacson. Matatapos ang karir niyan sa politika na kinasusuklaman ng mga Pilipino. Sapagkat hindi para ilantad ang katotohanan, kundi para pagtakpan. Yan po si Panfilo Lacson. Hindi ko natatawagin senador yan. Walang kwentang tao po yan. Walang utang na loob at isang traidor na kabitenyo. Diretsahan salita po tayo. Minamadali niya o pinamamadali niya ang impeachment trial laban kay Inday Sara Duterte. Ito challenge ko sa lahat ng mga gustong ma-impeach si Inday Sara. Bakit hindi ninyo kumbinsihin yung 13 senador at iba pang senador ngayon sa Senado? Magbotohan na mamaya. Sa totoo lamang kasi, ang tingin ko dyan sa impeachment na yan, lukuhan lang po yan eh. Yan ay isang pelikula na napanood na po natin. Kuya Dan Castro, good morning, over there in Central Quezon City. Yung impeachment na nangyayari po ngayon, ay isa lamang palabas o teledrama, isang malaking lukuhan. Bakit ko sinasabi? Yan ay isang pelikula na napanood na natin at alam na natin ang ending. Nag-impeachment kay Erap sapagkat hindi nila matalo, dinala nila sa karsada. O ano nangyari doon sa proseso? Di nababoy. Di ba dapat hatulan si Erap sa impeachment? Anong ginawa nila? Hinatulan nila sa karsada. Ay sinampanan niya namin ang kaso sa hukuman. Pero naparang doon si Erap. Diba? Nawala sa pagka-presidente, pero 2 beses na nanalo sa pagka-mayor ng Manila. Diba? Pinatunayan noon na yung mga Manileño hindi nagpapaniwala sa paninira sa kanya. Binoto siya eh. Ang totoo ng lumaban niyan against kay Pinoy noong 2016, muntik pang matalo si Pinoy. Kung si Erap noong 2010 na lumaban si Pinoy sa pagka-presidente, kung si Erap ay ibinoto ng iglesia, hindi mananalo si Pinoy. Ano ibig sabihin nun? I-minus mo yung boto ng iglesia, yung boto ni Erap against kay Pinoy, sapagkat ang inilamang lang ni Pinoy ay mahigit 1 milyon. Kung si Erap ay ibinoto ng iglesia, naging presidente uli si Erap. Nasusundan po ninyo? Ibig sabihin nun, minus yung boto ng iglesia, yung mga taong bumoto kay Erap noong unang takbo niya, ibinoto uli siya. Bakit? Hindi naniniwala sa mga akusasyon sa kanya sa impeachment. Kaya nung matalo sa impeachment nung magkaroon ng impeachment, alam ng mga nasa prosekusyon, yan din yung mga dilawan na yan. Yung mga magkakakampi din yan. At nung mga ulol na generals ng AFP na sumama doon sa EDSA, kasama na si Panfilo Lacson na naging traidor kay Erap, dinala nila sa EDSA sa halip na sundin yung proseso ng impeachment. Akala ba natin yung impeachment ay ayon sa konstitusyon? Na kaya ginagamit yan para patalsikin natin ang isang ibinoto na hindi naging tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. Bakit hindi nila pinatunayan sa impeachment? Kasi alam nila, hindi sila mananalo sa butuhan. Dinala nila sa kalsada. Okay, tapos na yan. Punta tayo kay Corona. Nag-impeachment uli. Alam natin kung sino-sino na naman yan. Yung mga magkakakampi pa rin. Yung mga nagpapagulo at perwisyo sa Pilipinas. Yung mga salot sa Pilipinas. Dilawan, komunista, aktivista, pigs, simbahan, mga namumulitikang obispo at pare. Mga taong galit kay Corona na hindi malaman ano ang dahilan, bakit galit. Di ba? Bukod pa yung presidente na galit kay Corona dahil nung magbaba ng desisyon ng Supreme Court na si Chief Justice Corona, ang presiding Chief Justice, ang naging bayad lang sa Hacienda Luisita ay 167 million. Sa galit ni Pinoy, pinagsusuhulan yung mga senador. Kasama na si Ping Lacson. Hinold up ang pondo ng gobyerno, ipinansuhol sa senador, itiniklara yan at ibinunyag ni Bong Revilla at ni Jingo Estrada, pero pinatalsik pa rin si Corona. Nung mapatalsik si Corona, inasuhan siya sa iba't ibang korte. Yung korte, nang makita ebidensya, puro basura. Panalo si Corona. Wala siyang kasalanan. Kaya lamang, napatalsik na siya sa pwesto. Namatay yung mama, matindi ang sama ng loob. Bakit ganito ginawa sa akin? Pero sino ang nagkampi-kampihan? Ay di yung mga santo-santuhan. Sino yung mga santo-santuhan? Ay di yung mga banal-banalan. Sino yon? Galing-galingan, linis-linisan. Yan po ang mga salot at perwisyo sa Pilipinas. Kaya hindi tayo magkaisa eh. Kaya ang gulo-gulo natin eh.
At habang nagkakagulo tayo sa politika, bumabagsak ang ekonomiya, ang daming walang trabaho, ang daming naghihirap. Sino ang mga salot at perwisyo? Yan din pong mga nagsasabuatan ngayon. Yan ding mga sektor na yan o mga tao na gustong magpatalsik na naman using impeachment laban kay Vice President Sara. At ang gusto ni Ping Lacson, madaliin na. O ito, challenge ko kay Ping Lacson at sa iba pang mga senador. Bakit hindi magbutuhan agad mamaya? Bakit natin hihintayin yung Article 1, 2, and 3? Diba inuna nila yung 4? Dapat 4 yan eh. Yung pagpipresenta ng pagbabanta daw ni VP Sara. Ginawa nilang 1. Bakit pa natin hihintayin yung 1, 2, 3? Nagagastos tayo ng bilyon-bilyon sa walang kakwenta-kwentang impeachment na yan kung pwede na siyang makalo. Yan sa Article 4 na ginawang Article 1. Dapat hatulan na yan. Mamaya, magbutuhan na. Kung may 16 na boto, ay di talsik. Kung walang 16 na boto, mananatiling Vice President, mag-move on na tayo. Pumunta na tayo sa tunay na perwisyo sa bansa. Sino? Yung mga nagnakaw ng pondo o ng limas, kinulimbat ang bilyon-bilyon, yun ang ating imbestigahan. Bakit sila ang mga tunay na perwisyo? Kasi yung ginawa nilang perwisyo, meron pang naging karagdagang perwisyo. Ano yung perwisyong yun? Yun yung baha. Diba? Ano? Pag ikaw ba'y Katoliko, Protestante, Muslim, born again, walang relihiyon, hindi naniniwala sa Diyos, hindi ka ba apektado ng baha? O nagre-reklamo ka rin? Papasok ako sa trabaho, huli na ako. Ang hirap sumakay, basang-basa ako. Pati bang anak ko hindi nakapasok, wala na namang matututuhan. Pati trabaho ko sa halip na kumita ako. Hindi ka ba napipermisyon ng baha? Okay lang sa iyo na pag naawan ka. Diba? Okay lang sa iyo na unahin yung impeachment sa halip na yung baha. Kung ikaw ay isang Katoliko, Protestante, born again, Muslim, walang relihiyon, walang Diyos, may karapatan kang magalit sa baha. Bakit naman pagka-iglesia ang nagagalit sa baha? Suklam na suklam ka, galit na galit ka. Diba? Yun ang dapat mo timbang-timbangin eh. Hindi ba, Kuyang Oji? Marbida Ugayon? Moshi-moshi. Kuyang Alan Bueno from Gumaka, Quezon. Jimber Strawberry. Bro, Eugene Jordan. Kaya gusto ko, timbangin ninyo ito eh. Diba? Kasi meron dito, gusto unahin ang impeachment. Dahil sabi daw ni Dilima, ayon sa balita rito, binabasa ko, walang closure sa impeachment, walang healing. Ano bang healing ang sinasabi mo? Napakarami mo namang sakit sa damdamin. Napakarami mo namang galit sa dibdib. Ano ba yung dapat gamutin sa'yo, Dilima? Ano ba yung dapat ma-heal? Yung ilang taon mong pagka-gutom sa saba? Yun ba ang dapat na hilumin o gamutin? Yun ba ang dapat na magkaroon ng healing? Na ilang taon ka na hindi nakakakain ng saba sa loob ng kulungan? Kaya gusto mo, simulan, magkaroon ng closure, ang impeachment. Eh kung ganyan pala gusto ninyo, bakit nyo papatatagalin ang impeachment trial? Pahatulan nyo na mamaya. Kasi ako naniniwala, tapos na, butuhan yan eh. Oo, palabas na lamang yan eh. Inaaliw na lamang tayo niya para maligaw ang ating isipan sa tunay na perwisyo at problema sa bansa natin. Ano yan? Bilyon-bilyon na pagnanakaw, nilimas, kinulimbat, dinambong, na-plunder, kinamal, sinamsam mula sa mga Pilipino. Libo-libong bilyon hanggang trilyon, sabi ni Ping Lacson. Yan ang tunay na perwisyo, salo sa ating bansa. Mga pinuno sa politika na wala pong malasakit at walang kabusugan. Yan ang katotohanan niya. Asan ang evidence mo? Alam mo, Alpha, ikaw hindi lang bulag sa mata, bulag din ang kukote mo. Bakit ko sinabi? Presidente na mismo nagsabi, mahiya naman kayo. Ngayon, nagtatanong ka ng ganyan, nasa ng evidence ko. Sabihin ko sa iyo, wala kang kahihiyan. Di ba? Presidente na nagsabi, di ba? Mahiya naman kayo. Sino sinasabihan niyang mahiya naman kayo? Ikaw, Alpha? Ang sinasabihan niya yung mga nakabarong. Yung mga pumapalakpak sa sona niya. Yun na naman ang magiging kaharap niya sa sona. Intindihan mo na. O, ngayon, tatawa-tawa ka. Bakit? Dahil sinabi kong wala kang kahihiyan. Di ba? O, gusto mong ipagtanggol si BBM o ang administrasyon niya, naghahanap ka sa akin ng ebidensya. Si BBM na nga ang ebidensya. Sino pa o ano pang ebidensya ang kailangan mo? Di ba? Ngayon, gusto ni Dilima magkaroon ng closure. Ba't di nyo pasarahan mamaya? Magbutukan na.
I-challenge nyo ang mga senator judges. Kayo ang prosecution eh. Gustong madiliin ni King Lacson? Okay, madiliin, sarhan na. Magbotohan na mamaya. Kung kaya nyo i-convict sa Article 4 na ginawa nyong 1 at inunan nyo, bakit mo pa hihintayin yung 1, 2, 3? Sabi nyo yan ang pinakamalakas ninyo. Diba? Kung pinakamalakas yan, kumbinsido ang 13 senador, di kumikayat pa kayo ng 3 para 16. Dahil sinasabi ko noon pa pinaliliwanag, hindi ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte kung meron siyang siyam na boto. Kasi 24 ang senador. 2/3 of 24 is 16. Yan ang required ng Constitution. Hindi kinakailangan ni Inday ng siyam na boto. Kahit 0 ang boto niya, kahit ipakulong niyo ang lahat ng kaalyado niya, pag walang 16, mananatiling Vice President ka. Sapagkat ang sinasabi ng Constitution, maliwanag, for an impeachable official to be impeached, 2/3 of all senators. Hindi sinabi niya, 2/3 of senators minus yung 2 nakakulong at yung isang nagtatago. Wala kayong mababasan ganyan sa Constitution. Ang sinasabi ng Constitution, 2/3 of all senators. Hindi sinasabing 2/3 of all present. No. Hindi sinasabing 2/3 of all voting senators. Walang ganyan. Kanino galing po yung dapat common sense naman? Dapat present. Paano anya makakaboto? Dapat anya hindi absent. Dapat anya hindi nakakulong. Dapat anya hindi nagtatago. Dapat anya nagpa-participate. Lahat ng yan, galing lang yan sa kokote ng mga pumipilipit ng batas. Wala po sa Constitution yan. Ang nasa Constitution, 2/3 of all senators. Basahin nyo. Article 11 of the Constitution. 2/3 of all. Hindi sinabing 2/3 of all present. Pag nilagay mo yung salitang present, nagdadagdag ka na. Para ka ng bulaang propeta. Nagtuturo nung nasa kokote, pero hindi itinuturo yung nakasulat. Magbabasa na nakasulat, ang ituturo kokote. Bulaang propeta yon. Pagka ganun, layasan mo na, huwag ka na makikinig. Iniligaw ka lang ng bulaang propeta. Iba yung sinasabi at ipinangangaral sa nakasulat. Dapat kung ano nakasulat, yun ang ipinangangaral. Yun ang tunay na mangangaral. Walang dagdag, walang bawas. Ganyan din sa batas. Kung ano sinasabi ng Konstitusyon, yun ang babasahin mo, yun ang sasabihin mo sa tao, yun ang susundin mo, huwag mong pipilipitin ang Konstitusyon. Sapagkat pag pinilipit mo ang Konstitusyon, huwag mo sabihin ikaw ay UP lawyer. Hindi mo mapapaniwala si Mr. Autentico. Sasabihin ko, ikaw ay isang bulaang abogado. Bakit? Pinipilipit mo ang batas. Huwag mo sabihin ikaw ay din. Sasabihin ko, ikaw ay bulaang propeta ng batas din. Din ka rin, pero bulaang propeta ng batas. Huwag mo sabihin sa akin, dati ka justice, o kaya ikaw magaling magsalita, magaling ka mag-English. Wala, bulaang propeta ka rin ng batas. Bakit? Hindi yan na nasa Konstitusyon. Niloloko mo ang mga tao, inililigaw mo, binobola mo. Ang sabi sa Konstitusyon, 2/3 of all senators. Kaya kahit ipakulong mo yung siyam na kaalyado ni BP Sara at 0 ang vote niya, pag wala kang 16 para mapatalsik siya, mananatili siya na Vice President. Kaya kahit 1 lang ang boto niya, 2 lang ang boto niya, 4 lang ang boto niya, 5 lang ang boto niya, 8 ang boto niya, pag wala kang 16, 13 ka lang, hindi mo mai-impeach yan. Kasi ang sabi ng Constitution, an impeachable official must be impeached by 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. Ilan ba ang senators? Ilan ba ang all? Di 24. Hatiin mo sa 3. 8, 8, 8. 8 times 3, 24. 2/3. Di kukuha ka ng 2 8, 16. Kaya kahit ang boto ni Inday ay siyam, 8, 7, 3, 0. Pag walang 16, hindi nyo mai-impeach yan. Ngayon, gusto ng sarahan ni Dilima, gusto ng tapusin at madaliin ni Ping Lacson, di magbotohan na mamaya. Kung may 16 na kayo, di talsik yan. Bakit nyo pa pahahabain yan para matapos ang 4? Nagbababala pa si Drilon. Ano sabi ni Drilon? Baka daw magkaroon ng people power pagka itinigil ang impeachment. Bakit magkakaroon ng people power kung napatalsik na si Inday dahil may 16 ng boto? Kung magbotohan mamaya at 13 lamang ang boto laban kay Inday, tapos na ang impeachment. Sasabihin ba natin? Pupunta tayo doon sa Article 2 kasi hindi napatunayan sa 1. Paano kung ang botohan ay ganun din? Waste of time, waste of resources. Imagine ang ginagastos niya, 25 million a day. May ibang nagsasabi, 75 million. Diba? Kaya yan ay 5 million, 25 million, 75 million. Hindi yan ang mahalaga eh. Ang mahalaga, yung perang yan, hindi dapat nilulustay sa walang kakwenta-kwenta na palabas ng mga politiko.
Dapat yan itulong sa mga binaha. Gawing kapital para magkaroon ng trabaho. At yung kulang-kulang na 3 milyong walang trabaho, mabigyan ng trabaho. Sapagkat ang tao pag walang trabaho, nagugutom ang tao, lumalala ang krimen. Pag ang tao ay nagugutom, walang trabaho, makikita mo na ang ekonomiya mahinang-mahina o kaya ay bagsak. Pag mahina ang ekonomiya, walang trabaho, nagugutom ang tao, magkakaroon ng problema sa peace and order. Nakaw dito, nakaw doon, hold up dito, hold up doon. Gulo dito, gulo doon. Shabu dito, shabu doon. Bakit? Yung mga nagsasyabu po, bihira na kumain yun eh. Inom na lang, inom ng tubig ng baterya. Oh. So malaki ang epekto ng kaguluhang pampolitika sa ating ekonomiya. Bagsak na bagsak po ang ating ekonomiya ngayon. Pagka bagsak ang ekonomiya mo, saan ka kumukuha ng pondo para itulong sa kalusugan ng tao? Ang daming nagkakasakit. Para gumawa ng trabaho, magkatrabaho ang tao. Para itulong sa mga tao. Para sa edukasyon ng mga bata. Diba? Para sa pagpagawa ng ating mga infrastructure. Bakit? Pag mahina ang ating mga infrastructure, yung iba dyan naluluma na. Makita ninyo, hindi pa yan ang kalakasan ng baha at bagyo. Hindi pa po. Magsisimula pa lamang tayo. Ang dami ng mga nasisira at bumabagsak na infrastruktura natin at mga tulay. Paano mahihikayat ang mga nagninegosyo na magbukas ng negosyo sa isang bansa na wala man lamang infrastructure? Kung hindi yan bagsak, napakahina po ng operations niya o daloy. Pero sa halip na ang tao magalit sa mga politikong kawatan, masuklam sa mga tunay na perwisyo at namimirwisyo sa ating bansa, sa halip na sila ay maggalit at masuklam sa mga paglimas, pandarambong at pagnanakaw, pag-abuso sa kapangyarihan ng mga namumuno, sa perwisyong dala nitong bahana ito, alam niyo kung ano ang ginagawa ng mainstream media at ng ibang mga nagbablog, nagpo-post sa Facebook, gumagamit ng YouTube, gumagamit ng Facebook, gumagamit ng X, gumagamit ng Instagram, gumagamit ng TikTok. Ang kanilang ipinakakalat, dinuguan. Ang ipinakakalat nila, yung kanilang puot, galit, sama ng loob, na hindi mo malaman ano ba pinanggalingan niya ng pagka-anti-INC, anti-iglesia. Tanong, bakit ka ba galit sa iglesia? Bakit ba suklam na suklam ka sa iglesia? Ano ba pinag-ugatan niya? Dahil ba yan ang turo sa iyo ng teacher mo? Dahil ba yan ang turo sa iyo ng magulang mo? Yan ba narinig mo sa kapitbahay? Ng chismosa o marites? Yan ba dahil sa pag-aaral mo? May masteral ka, may doctoral ka, graduate ka pa ng mga kilalang eskwelahan. Pero sobra ang pagkagalit mo, pagkapuot mo, pagkasuklam mo sa iglesia o sa INC. Hindi mo naman may paliwanag sa sarili mo. Diba? Bakit? Yan ang problema sa iyo. Yan ang problema sa attitude mo. Diba? Kasi mas naniniwala ka sa chismis o doon sa sinabi ng iyong magulang o ng teacher mo o ng kapitbahay mo o narinig mo o nabasa mo nang kulang ka sa pagsusubi. Diba? Dapat sinuri mo. Bakit katulad ko? Bakit ako galit sa komunismo? Hindi ba yung iglesia o relihiyon paniniwala? Ano ba ang komunismo? Hindi ba yan ay paniniwala din? Yung isa pang relihiyon, yung isa pang politika. Diba? Ako ba totally na nagagalit sa komunismo bilang isang paniniwala? Hindi. Nagagalit ako sa komunismo pag ginagamit ito sa politika at sinasamahan ng dahas o pamimilit. Sapagkat kung pag-aaralan po ninyo ang komunismo bilang isang konsepto, hindi po naman ito masama Kasi pag pinag-aralan mo yan, yung kanyang pamamalakad sa ekonomiya, no? Kontrolado ng gobyerno. Yun ang ibig sabihin ng komunismo. State-controlled economy. Ganyan ang ginagawa sa Vietnam. Ganyan sa China. Ganyan sa ibang bansa na komunismo. Ang kanilang sistema ng ekonomiya. Kasi ang komunismo, parehong sistema yan, pang-ekonomiya at pang-politika. Pag pang-ekonomiya, kung ano ang angkop sa kanila, wala tayong pakialam doon. Yun ang paniniwala nila. Gusto nila kontrolado ng gobyerno ang ekonomiya, komunismo. Tulad sa China, tulad sa Vietnam. Walang pagdududa, mas maunlad sa atin at China. Walang pagdududa, na lagpasan na tayo ng Vietnam. Komunismo yan. Diba? Pero meron pang isang anyo ng sistemang pang-ekonomiya, yan naman yung kapitalismo.
Ang paniniwala naman pampolitika niyan, demokrasya. Yan tayo. At yung ating ekonomiya, ang sistema, kapitalismo. Pero tanong, bakit doon sa dalawang bansa na yon, na komunismo, ang sistema ng ekonomiya, ayos yung pamamalakad ng gobyerno? Okay naman ang buhay ng kanilang mamamayan. Bakit dito sa tinatawag na kapitalista, marami ang naghihirap? Marami ang pahirap ng pahirap, marami naman ang payaman ng payaman at bilyonaryo. Kaya meron nagsasabi ng pagkumparahin ng dalawang yan daw komunismo pag sinisiraan ng kapitalismo, yan daw komunismo bilang pampulitikang paniniwala o ideolohiya kapag sinisiraan ng demokrasya. Yan daw sa komunismo, pinagsasamantalahan lamang ng mga namumuno o ng mga tao sa gobyerno ang mga tao. Eh ano daw naman ang kapitalismo? Ang kapitalismo daw ay kabaliktaran ng komunismo. O sino naman ang nagsasamantala sa kapitalismo? Hindi ba tao rin sa tao? Sino ba nagsasamantala sa komunismo? Tao. Sa mga tao. Sino nagsasamantala sa kapitalismo? Tao rin. Pinagsasamantalahan niya rin mga tao. Kaya kung kabaliktaran ang kapitalismo ng komunismo, walang silang pagkakaiba. Kasi parehong nagsasamantala. Ang kaigihan lang sa demokrasya, meron tayong tinatamasang kalayaan. Sa komunismo, wala. Katulad halimbawa, sa Vietnam, maging dito sa China, hindi malaya dyan ang paniniwala ng politika. Kontrolado pa rin sila ng gobyerno. Maging ang relihiyon. Dito sa atin, malaya ang ating paniniwala, ano man ang politika mo, malaya din ang relihiyon. Diba? Pero sa Vietnam at sa China, hindi niya pinag-aaway-away ang mga tao. Pero magtataka ka sa kapitalismo, yan ang bansa natin at sa demokrasya, walang tapos ang away ng mga tao. Maaari mong pintasan, walang kalayaan ang Vietnam at ang China, pero mayroong pagkakaisa ang mga tao nila at mayroon silang pakikipagkaisa sa mga namumuno sa kanila. Ay dito sa demokrasya at kapitalista, malaya tayo, pero wala tayong pagkakaisa. Biyak-biyak tayo. Tayo-tayo nagsasakmalan. Sa Vietnam at China, sila'y nagtutulungan sa ikabubuti ng bansa nila. Pero dito sa ating bansa, tinaguriang demokrasya at kapitalista, tayo-tayo nagsasakmalan. Tayo-tayo nag-uubusan. Walang pagkakaisa. Biyak-biyak, hati-hati, wasak-wasak, laban-laban, kontra-kontra. At yan ang ginagawa ng ating mga lider. Sa halip na tayo'y pagkaisahin, sinusuhulan pa nila yung iba. Sinusulsulan pa nila yung iba para tayo-tayo mag-aaway-away. Ginagamit nila pati ang relihiyon. Napansin po ninyo? Yan ang isa sa dahilan kung bakit meron tayong mga mamamayan. Hindi ko sinasabing marami. Hindi ko rin sinasabing kakaunti. Kung bakit meron tayong mamamayan na hindi lamang dahil sa kanyang kapitbahay na naringgan niya. Hindi lamang dahil sa kanyang magulang o teacher o kanyang nabasa. Kundi mismong nasa gobyerno natin. Ang nagsusulsol, nagsusuhol, kasabuat ang mga nasa media pa para itaguyod ang pagiging anti-INC o pagiging anti-iglesia. Ang tanong, bakit ka galit sa iglesia? Diba? Ano ba masamang ginawa sa iyo ng iglesia? Kung may ginawa sa iyo ang kapitbahay mo na iglesia, abay iyo na sunsunin mo. Pero huwag mong kasuklaman ng lahat. Wala namang ginawang masama sa iyo yung ibang iglesia eh. Sa ibang lugar eh, yung kapitbahay mo lang o yung kapag-anak mo lang. Eh di kausapin mo. Kung may atraso sa iyo, i-demanda mo. Isumbong mo sa dapat pagsumbungan. Kung nasasamaan ka sa ugali, i-report mo. Bakit yung ugali ng kapatid nyo ang sama? Bago ka mag-report, tingnan mo muna yung ugali mo. Nagre-report ka na masama yung iglesia, yung pala yung ugali mo ang masama. Gusto mong palitawin doon sa mga ministro, masama yung iglesia ang kapitbahay mo, o kamag-anak mo, ikaw pala ang nukdukan ng perwisyo. Kasi sinisita ka. Kasi hindi tinotolerate yung mali mo. Kaya galit na galit ka doon sa kamag-anak mong iglesia. O galit na galit ka sa kapitbahay mong iglesia. Bakit? Eh hindi mo kasi mapasunod sa gusto mo. Sasabihin mo, walang pakisama, hindi marunong makisama, masama ugali, hindi marunong mga kapitbahay. Pero ikaw pala masama ugali. Gusto mong palitawin yung kapitbahay mo o kamag-anak mong iglesia na galit at suklam ka na hindi mo naman alam ang dahilan, eh parang talyase na maitim ang puwet. Pero ikaw pala ay kasirola na mas maitim pa doon sa puwet ng talyase. Di ba? Napansin mo? O wala namang ginagawang masama sa iyo, maganda naman ang pakikisama ng iglesia, pero galit na galit ka. Bakit? Eh basta iglesia galit ako. Kasi sabi ng nanay ko eh. Kasi sabi ng teacher ko eh. Kasi nabasa ko eh. Kasi nakita ko sa Facebook eh. Kasi hindi sila kumakain ng dinuguan eh. Eh kung hindi sila kumakain ng dinuguan, bakit mo hindi irespeto yung paniniwala nila? Ikaw nga kumakain ng dinuguan eh. Nagagalit ba sa iyo yung iglesia o kapitbahay mo? Pinipigilan ka ba? Sinasabi, huwag kang kumain ng dinuguan.
Siguro sinabihan ka. Sinasabi sa iyo, bawal sa Biblia. Pero hindi ka naman pinipilit na huwag kumain. Di ba? Ba't ka nagagalit? Pinitigilan ka bang kumain ng dinuguan? Di ba? Eh kung yun ang paniniwala niya eh. Kung nagagalit ka doon sa iglesia, bakit hindi ka nagagalit sa iyong kapitbahay na Muslim? Ay ang Muslim ay hindi kumakain ng baboy. Pag naghain ka ng pagkain may baboy o karni ng baboy sa Muslim, baka isampal niya sa mukha mo yun. Bakit? Para mo siyang iniinsulto. Pero hindi mo yung gagawin sa iyong kakilalang Muslim dahil alam mo, lumalaban ng Muslim. Pagka iniinsulto mo ang pananampalataya ng Muslim, lalabanan ka ng Muslim. Pero kaya mo ba iniinsulto ang iglesia dahil hindi ka nilalabanan ng iglesia? Paano kung hainan mo ang iglesia at isampal ng iglesia yung pinggan na may dinuguan sa mukha mo? Mag-aaway kayo. Pero ikaw ang nauna, ininsulto mo ang kanyang pananampalataya. Gawin mo nga sa isang Muslim yan. Hainan mo ng baboy. Kung hindi ikaw ay sampigahin ng isang Muslim. Porque ba takot ka sa Muslim, hindi ka takot sa iglesia? Dahil akala mo mababait ang iglesia. Pero ikaw ang nagsasabi rin. Masama ugali ng iglesia. Bakit ko tinatalaka yan? Sapagkat ikaw ay isang Pilipino. Kaya ang kamag-anak mo o kapitbahay mo, iglesia o hindi, dapat kang magalit sa baha. Sapagkat ang baha ay perwisyo. Ang baha ay salot. At ang mga nagnakaw ng pondo at baha, na naging bunga ay baha. Yun ang kasuklaman mo. Ikaw man ay Katoliko, Muslim, born again, Protestante, walang relihiyon, wala kang iglesia pinaniniwalaan, dapat kang magalit sa baha. Dapat kang magalit sa mga magnanakaw sa pondo ng gobyerno. Huwag kang magalit doon sa nagrarally na iglesia. Dapat nga sinamahan mo pa yun eh. Kung hindi makitid ang kukote mo, dapat sumama ka sa rally. Kung hindi ka sumama sa rally, dapat nag-post ka. Hindi ng dinuguan, kung hindi ng perwisyo ng baha, eh makitid ang utak mo eh. Inuna mo yung galit mo sa iglesia, sa halip na yung galit mo sa baha. Inuna mo yung dinuguan, sa halip na yung mga ninakaw na bilyon ng mga magnanakaw na pinuno. Yun ang problema sa attitude mo eh. Ang problema mo hindi yung iglesia. Ang problema mo yung attitude mo na nakuha mo sa chismis, sa magulang mo, na minana sa lolo mo, at kalululuhan mo. Ano ba ginawa ng iglesia masama sa bansa? Pag panahon ng kampanya, lahat ng politiko, sinusuyo ito. Lahat ng politiko, mabuti sinasabi sa iglesia. Pero pag hindi sila ibinoto ng iglesia, lahat ng masama, iglesia. Lahat ng pamimintas, iglesia. Walang pinakamasamang relihiyon, kundi iglesia. Pero pag panahon ng kampanyahan, panay ang puri sa iglesia. Pinakamabuting relihiyon ng iglesia. Ay, okay nyo, pagkakaisa sa iglesia. Saluduan nyo ako sa inyo, hanga ako sa inyo. Marami pa ng politiko nagtatanong sa akin eh, paano ba lumapit sa ministro nyo? Pero pag hindi siya ibinoto, lahat ng paninira sa iglesia ginagawa. Eh kasi yan, tumanggap ng suhol dun sa kalaban ko eh. Eh kasi anya ako hinihingian eh. Hanggang chismis lang naman. Hanggang paninira lang naman. Di ba? Hanggang post lang naman sa Facebook. Nakatago pa pangalan. Eh kung meron kang ebidensya, mag-file ka ng reklamo. Mag-report ka. Kasi hindi maka-actionan yan. Katulad ko. Pag may nakita akong hindi ko gusto, ini-report ko kay Hepe, sa pulis. Hepe, puntahan mo itong mga tarantadong ito. Nag-park na naman dito sa karsada, tinatambayan ng mga adik sa madaling araw. O kapupuntahan ni Hepe. Paano ang action si Hepe kung hindi mo sinabi kay Hepe? Masama ba ugali ko? Dahil sinita ko yun ha. Mga nagpa-park dyan sa karsada, unang-una bawal, karsada yan. Pangalawa, yung kanilang sasakyan, ginagawang tambayan, pasakan ng mga adik. Masama ba ugali ko? Ang masama ay ang attitude mo. Diba? Yun ang problema ko. Kaya po tinalakay ko yan. Walang komentarista o nagsasalita dito man sa local o national na tumatalakay ng ganyang paksa. Dito lamang po sa programa natin. Eksklusibo sa TV Channel 6, 95.1 Kiss FM at 105.3. At sa ating pong Facebook, YouTube, at maging sa ating TikTok, Autentico Lucena. Bakit dito lang? Eksklusibo. Kasi po ang programa natin, autentiko.